Good morning, church. Welcome to our morning daily devotion. Naranasan mo na bang pagsabihan o komprontahin ang hindi mo naman kilala o kaano-ano man lang? Dito po sa ating kwentong pag-uusapan ay makikita po natin kung paano kinatagpo ni Jesus ang babaeng Samaritana at kung paano ito kinumpronta sa kanyang mga maling ginagawa. Caption po, huli pero hindi kulong, bagkos pinalaya. In John chapter 4, verse 1 hanggang 42, babasahin po. Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat ng mga alagad at nababautismoan kaysa kay Juan. Ngunit ang totoo, hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Nang ito'y malaman ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea. Verse 4, ngunit kailangang Samaria siya dumaan. Dumating siya sa isang bayan na tinawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil siya'y napagod sa paglalakbay, umupo si Jesus sa tabi ng balon, halos katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maari ba akong bigyan ng mainom?" Wala noon ang kanyang mga alaga dahil siya'y bumili ang pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay." Nagsalita ang babae, "Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang panalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya?" Sumagot si Jesus, "Ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya, ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauuhaw ni pumarito pa upang sumalok muli." "Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa," wika ni Jesus. "Wala akong asawa," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Tama ang sinabi mo. Wala kang asawa sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang iyong sinabi." Nang katagpuin ng Diyos ang babae, nagkaroon sila ng malalim na pag-uusap at habang sila ay nag-uusap, hindi namamalaya ng babae na unti-unti ay mayroon ang nagbabago sa kanyang puso. Hanggang sa ihayag ni Jesus ang kanyang mga patagong ginagawa. Tandaan po natin na kapag kinukumpronta tayo ng Diyos o ng leader, bago pa tayo sabihan ay may alam na sila sa nangyari. Lahat ay lantad sa Diyos at wala tayong maitatago. Katulad na lamang ng babae na sa katanghaliang tapat siya umiigib. Mostly po sa panahong iyon, kapag nag-iigib ang mga babae, it's either po umaga o kaya naman hapon para hindi mainit. Pero kakaibang mag-igib itong babae. Anong kakaiba sa kanya? Nagtatago po siya o kaya may itinatago po siya sa kanyang pagkatao. Ayaw niyang may makakita sa kanya at ayaw niya rin na makihalubilo sa ibang tao. Kaya naman, ang nakatagpo niya ay akala niya makakaisa pa siya na lalaki. Pero hindi niya alam. Ito na ang huling lalaki na makakatagpo niya at magbabago sa kanyang buhay. So sabi sa verse 16 to 18, "Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa." Wika ni Jesus, "Wala akong asawa," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Tamang sinabi mo, wala kang asawa sapagkat 5 na ang iyong naging asawa. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo." So dito po makikita po natin kung paano kinumpronta ni Jesus Christ ang babae. So makikita po natin na kilalang-kilala ng Diyos ang pagkatao ng babae at wala siyang naitatago sa harapan ng Diyos. So sabi po natin, ano po ang mga benefits sa pagkumpronta sa ating mga ginagawa? What are the benefits of confrontation? Number 1 points po, confrontation leads us to information. John 8:32. Makikilala ninyo ang katotohanan ng katotohanan na magpapalaya sa inyo.
Sa buhay natin, minsan, hindi tayo aware na mali na pala ang ating ginagawa. Kaya kailangan na mayroon magsabi sa atin ng harapan upang ipaalam sa atin na nalilis na tayo ng landas. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang idinadaan sa malumanay na salita. Minsan, kailangan tayong diretsuhin upang matuto tayo at malinawan sa ating pagkakamali. Point number 2 po, confrontation leads us to transformation. In 1 John 1:8-9, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit, kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kapag nakokompron tayo sa mga bagay na ginagawa natin na hindi tama at inamin natin ang ating pagkakamali, nagbubunga ito ng pagbabago sa ating mga puso. Katulad ng babae, hindi siya nagdahilan bagkos inamin niya na totoo ang lahat ng sinabi sa kanya. Sa pag-amin ng pagkakamali, may kalayaan at ang bunga, lalo tayong nababago. Point number 3, confrontation leads us to restoration. Sabi po sa awit 147:3, ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Kapag pinagsabihan tayo, hindi ibig sabihin pinapahiya tayo o pinapagalitan. Walang ibang ninanais ang Diyos, kundi ang mapalaya tayo at mahilom lahat ng mga pangit na karanasan sa ating mga buhay. Nais niya na ibalik tayo sa kanyang plano, ang maging kawangis niya tayo. And point number 4, confrontation leads us to multiplication. In John 1:2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Marami pang bagay sa buhay natin ang kailangan tanggalin, lalong-lalo na ang mga bagay na hindi nagbibigay kaluguran sa Diyos. Bakit kailangan tanggalin? Upang lalo tayong mamunga sa lahat ng mabubuting bagay, katulad ng Samaritana nang siya ay nakumpronta sa mga maling ginagawa. Napalaya siya at nag-umpisang magkaroon ng bunga ang kabuluhan ng kanyang buhay. So ibig sabihin po ng multiplication, nagiging productive yung buhay natin. Nagkakaroon ng kabuluhan, nagkakaroon ng multiplication sa mga ginagawa natin, nagkakaroon ng bunga. Sabi si John 49, maraming Samaritano sa bayang iyon ang nanalig kay Jesus dahil sa patutuo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. So dahil sa pagkumpronta sa kanya, naayos yung buhay ng babae. Dating patapon, dati nang walang kwenta, basura, nagtatago na lang. Pero sa isang iglap, binago ng Diyos ang kanyang buhay at inayos. For my conclusion, John 10:10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ang kaaway napunta upang wasakin, sirain at ipahamak ang ating mga buhay. Ganun ang ginawa niya sa atin ang tayo hindi pa nakakilala sa Diyos. Ngunit dumating si Kristo upang tayo ay buuin muli, ayusin at ibalik ang mga bagay na ninakaw sa atin ng kaawan. John 4:4, dito ko na-realize kung bakit sinabi ni Jesus, ngunit kailangan sa Samaria siya dumaan. Kung mapapansin niyo po ang salitang ngunit kailangan. Bakit kailangan? Wala pong ibang dahilan ng Diyos kung bakit siya dumaan sa Samaria. Ang tanging dahilan niya, ang katagpuin ng taong napaka-espesyal sa kanyang misyon sa lupa. Ang katagpuin ng makasalanan tulad ko at lahat ng pinalaya ng Panginoon. Kapatid, kung nasa sitwasyon ka ng buhay mo ngayon na parang wala nang nangyayari, parang wala nang kabuluhan ng buhay, o di kaya ay paulit-ulit na lang sa kasalanan. Katulad ng babae na banggit sa kwento, nagtatago, naiiya dahil sa kasalanan, tandaan natin na merong Diyos na handang tayong katagpuin at patawarin at ibalik ang lahat ng ninakaw ng kaaway sa ating mga buhay. May nagmamahal sa iyo sa kabila ng kapalpakan sa buhay. Yun ay walang iba kundi ang Diyos. Kung kailan feeling natin wala nang nangyari sa ating buhay, hindi mo lang alam ang tamang oras ng Diyos upang kanyang ayusin. Let us pray. Ama, maraming salamat po sa oras na ito. Maraming salamat po sa mga nakikinig sa oras ito at na nakakapanood. Ama, ano man po ang pinagdadaanan ng bawat tao, lalong-lalo na Panginoon ng mga wala pa sa iyo,
sa oras na ito, sa kwento na aming binasa, naway mapulutan ito ng aral, maunawaan nila ang iyong salita na nakakapagbago ng buhay. Hindi ka nagkukondem ng kasalanan, bagkus inaalis mo, pinapalaya mo kami sa kasalanan. At sa oras nito, Panginoon, tinatanggap ka namin bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. Salamat ng marami, pinupuri ka namin, sinasamba in Jesus' name. Amen.